Hesukristo. Sa ating mahal na Kura Paroko, Father Godwin, at sa ating lahat dito na nagsisimba, muli magandang gabi sa ating lahat. Ilang linggo na rin, halos o higit 2 linggo, na ipinapahayag sa atin itong chapter 14 and 15 ng Ebanghelyo ni Juan, pamamaalam ng Panginoong Hesus. Bago siya bumalik sa Ama, bago ang kapistahan sa dating na linggo ng pag-akyat niya sa langit, at kasabay din ng ating kapistahan. At ang pamamaalam niya ay pananariwa at pag-uulit ng maraming turo at salita niya. Higit sa lahat ang pagpapakilala tungkol sa Diyos na Ama at siya ang bugtong na anak at ang ipapadala niya na Espiritu Santo. Kaya yan ang malaking bahagi ng ating pananampalataya na ang Diyos natin ay Ama, Anak na si Jesus at ang Espiritu Santo na ipinadala at nananatili sa atin. Ngayong araw na ito, ika-6 na araw ng ating nobinaryo. At tayo inaanyayahan na sa mga pagdiriwang, lalo na kasabay ng kapistahan ng Birhen ng Fatima, ay maalala natin paano ba tayo lalo na makasusunod sa halimbawa sa huwaran natin na ang mahal na Birheng Maria, patungo kay Jesus. Balikan natin noong 1917, doon sa Portugal, sa Fatima, nang nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa 3 bata na pastol, si Lucia at ang kanyang mga pinsan na si Francisco at Jacinta. At ang mensahe sa kanila ng mahal na Birheng Maria, ako ang kalinis-nisang puso, sabi niyang mahal na Birheng Maria, Immaculate Heart. At para makasunod kayo sa aking anak na si Jesus, magdasal lagi, lalo ng Santo Rosario, magsisi sa kasalanan, at ipahayag higit sa lahat ang pananatili ng kapayapaan. Yung pananalangin ng Santo Rosario, nagagampanan ng marami sa atin. Yung pagsisisi sa kasalanan, lalo kung kayo ay laging nangungumpisal, nagagampanan ng marami o ilan sa atin. Pero ang tanong ay ang patungkol sa kapayapaan. 1917, halos matatapos pa lang ang World War I. At bahagi ng ipinahayag ng Birhen ng Fatima ay ang magkakaroon uli ng pandaigdigang kaguluhan, World War. No? Na halos sumunod doon, nangyari nga, World War II. At sabi doon, dapat ang tagasunod ni Jesus ay laging nananalangin at nagpupursige sa kapayapaan. Ilang daang o ilang dekada na ang nagdaan. Bakit ang mundo natin ay wala pa ring kapayapaan? Bakit totoo pa rin ang mensahe ng Fatima na tayo ay laging manalangin, umamin sa kasalanan, at laging asamin at alagaan ang kapayapaan? Bakit? Sadya ba ang tao ay galit sa kapayapaan o puno ng galit? Sadya ba na hindi natin kayang magkaisa, magkasundo? Nagsisimula ang kawalan ng kapayapaan dahil nananatili ang pagiging makasarili. Kapag may pagiging makasarili, walang pagkakasundo, laging magtatalo. Kapag maraming taong makasarili, walang magpapaubaya, laging matataas ang tingin sa sarili, laging uunahin ang sarili. Kapag merong mga makasarili, laging may mananamantala at merong maaapi, walang kapayapaan. Kaya kung tayo'y mananalangin, kung tayo ay kumikilala sa ating kahinaan at pagsisisi sa kasalanan, isa sa mga dapat laman nito ay ang katotohanan na lahat tayo ay napakadaling maging makasarili. Walang makasusunod kay Jesus, walang makakatulad kay Maria kung paiiralin ang pagiging makasarili. Sa krus, kitang-kita
ang tao, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na nag-alay ng sarili upang ituro sa atin na bawasan at tanggalin yung pagiging makasarili. Sa loob ng bahay ninyo, may katahimikan ba? May kapayapaan ba? Pag sinuri natin ng mabuti, bakit magulo sa loob ng bahay? Dahil lilima na nga lang kami doon, tatatlo na nga lang kami doon, kami na nga lang dalawang mag-asawa, wala na yung mga anak namin, makasarili pa rin kami. Kaya may pagtatalo, kaya mayroong hindi pagkakaunawaan, kaya mayroong kawalan ng malasakit. Bakit sa mga barkadahan, nag-aaway, nagsisiraan? Pag sinuri natin ng mabuti, kasi may isa o dalawa na hindi marunong magpakumbaba, makasarili. Bakit sa bansa natin, may kaguluhan, sa gobyerno, may kaguluhan? Dahil ang mga pinuno natin, nagkukunwari na gustong magsilbi sa kapwa. Tulungan niyo ako, ipagtanggol niyo ako. Huwag niyo akong ipadakip para sa bayang Pilipinas to. Nagkukunwari na nagsisilbi, ngunit makasarili. Walang kapayapaan, walang katahimikan dahil pinapayagan nating talunin tayo ng pagiging makasarili. Kapag tinignan natin ang mahal na Birheng Maria, nung sinimulan ng Arkanghel Gabriel, na sabihin na ikaw ang magiging ina ng anak ng Diyos. Magkakatawang tao at sa sinapupunan mo ang anak ng Diyos, ikaw ang magdadala. Pinakita lalo ng mahal na Birheng Maria na tanggalin sa katauhan niya, sa pananampalataya, ang pagiging makasarili. Yan ang sikapin natin. Ang madaling magturo ngayon sa mga kabataan. Pumunta lang kayo online, napakaraming mga quotable quotes na pwede nating ulitin, ipasa, no, i-forward, at ulitin natin sa mga bata. Pero ang nakakalimutan natin ay ang magbigay ng halimbawa ng pagbibigay ng sarili para mabawasan sa mundo, para mabawasan sa parokya, para mabawasan sa barangay, para mabawasan sa gobyerno, para mabawasan sa loob ng bahay ang pagiging makasarili. Gusto nating magkaisa, gusto nating magsilbi, gusto nating makasunod kay Jesus. Pinakita niya sa atin, anak ng Diyos, nagpakumbaba, tinanggal ang pagiging makasarili. Sa kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, sa kanyang sa kanyang kaparusahan na walang kasalanan, pinakita niya ang hindi pagiging makasarili. Kaya't yan ang biyayang hingin natin ngayong ika-6 na araw ng ating nobinaryo. Sa pagsunod natin kay Maria upang makalapit sa kanyang anak, sa pagnanais ng kapayapaan, sa pananampalatayang ating pinapahayag, napakahalaga pundasyon. Tanggalin, bawasan, iwasan ang pagiging makasarili. Amen.